G, tatlong sign na kapag ka nakita mo sa isang babae, ay ang ibig sabihin nito ay gusto niya na may mangyari sa inyong dalawa. Okay? Number 1 sign, kapag ka nakikita mo na yung babae mo ay panay tingin sa iyo, panay titig sa iyo, tapos panay ngiti sa iyo, tapos kung tumitig siya at ngumiti, ay para bang nagpapakyut palagi. Okay? So kung ganyan yung babae palagi sa iyo, ang ibig sabihin niyan ay of course posible na ito. Okay? Not all the time, okay? Pero sa mga moment na iyan, posible na itong babae na ito ay attracted sa iyo actually. Okay? Ibig sabihin, naielbugan siya sa iyo. Okay? Pero not all the time. Okay? Kumbaga, depende ito sa sitwasyon. Depende ito sa mga nangyayari sa inyo. Lalo na, kung minsan na kayong lumabas ng babae na ito at after ng date ninyo ay naging ganyan siya. Okay? Yung palagi siyang tumitingin, palagi siyang tumititig sa'yo, laging eye-to-eye contact, tapos palaging ngumingiti na pa-cute, okay? Yung parang lagi siyang nagpapaganda sa iyo, then ibig sabihin nun, gusto na niyang dalin ito sa susunod na level. Pero hindi sa lahat ng oras. Baka mamaya, akala ninyo, yun na yun, porque ngumiti o palaging tumititig sa inyo, ang gusto may mangyari na kaagad. Hindi ganon. Tingnan nyo muna mabuti at basahin nyo yung sitwasyon kung yun na ba yung tamang timing o tamang panahon na sinasabi ko na yun na yung bagay na gusto niya. May kita nyo naman yan kung paano siya ngumiti at kung paano siya tumitig sa iyo. Again, lalo na kung minsan na kayong lumabas nito, minsan na kayong nag-date nitong babae na ito, tas palagi siyang ganyan sa iyo. Lalo na kung ka-date mo ito. Let's say nasa date kayo, di ba? Tapos kaharap mo siya, tas ganun siya palagi ngiti ng ngiti, tapos titig ng titig sa mata mo, yung tipong kahit kumakain na siya ng pagkain niya, tumititig pa rin sa'yo, di ba? Shoutout sa mga may hilig na babae na ganyan, di ba? Habang kumakain ay tumititig sa mata ng lalaki, di ba? If you know, you know. If you know what I'm saying, or what I'm talking about, then alam nyo kung ano yan, di ba? Habang kumakain at sumusubo ng pagkain ay nakatitig pa. Pero yun yung ibig sabihin ko, na habang kumakain siya, may ginagawa siyang iba, hindi niya matanggal yung atensyon niya sa iyo. Hindi niya matanggal yung mata niya sa iyo. So, ibig sabihin nun, kung ganun siya, then medyo may pagkaano na siya. Okay, umiinit na yung sitwasyon, kaya ganun siya. Lalong-lalo na, kung yung sitwasyon nga ninyo, ay talagang nasa kainitan na. Let's say, habang magka-date kayo, nagkakaroon na ng konting, kung ano man, di ba, na something romantic, di ba? So, let's say, sa pag-uusap ninyo, o sa sitwasyon ninyo, o nangyayari na ibang mga signs, di ba? Tapos, ganun na siya, yung tumititig na palagi, tapos umitingiti na. G, you have to make a move. Tandaan nyo, hindi kayo didirektahin ng babae na gawin ninyo ang isang bagay sa kanya. Instead, magpapakita lang siya ng mga signs, o maaring ipaparamdam niya lang ito sa iyo. Okay? Para kunin mo ito sa kanya. Okay? Hindi siya yung gagawa ng unang move, hindi kanya didirektahin, ipapakita niya lang ito dahil lang gusto niya, ikaw ang gumawa nun sa kanya. Okay, again, hindi all the time na tititig siya at ngingiti siya, ang ibig sabihin nun ay gusto niya ng kaagad na may mangyari sa inyo. Okay? Pakiramdaman yan, depende sa sitwasyon yan. Okay? Tapos, depende rin yan sa kung ano yung uri ng relationship na mayroon kayo. Okay? At depende sa kung paano siyang ngumiti at tumitig. Dahil yung ganong klaseng ngiti at titig ng babae, hindi niya madalas ginagawa yan sa mga kaibigan niya. Okay? At mga lalaki na hindi niya gusto. Dahil gagawin lang yan sa lalaki na inaakit niya na ang gusto niya ay kunin na yung ano niya. Okay? So, ganun lang yun. Okay? Yun yung number 1. Titig at ngiti na yung may pagkamalandi. Okay? Titig at ngiti na may pagkamalandi. Hindi yung basta titig at ngiti lang. Parang binati ka lang o tumingin lang sa'yo. Ganun, hindi ganun. Kumbaga yung ganyan, no? Hindi ko kaya. Pero alam ko kung paano ginagawa ng mga babae sa akin kasi ngiti ako. Diba? Yung mga ganong klaseng smile. Diba yung? Yan, ganyan. Yan, pag ganyan, may ibig sabihin na yan. May meaning na yan. Ikaw na mismo masisense mo yun na parang tinatawag ka na niya. Alam ng babae kung anong ginagawa niya. Okay, magalala. Babae ang nagdidesisyon kung kailan na mangyayari yun. Babae ang nagdidesisyon kung kikilalanin mo siya. Babae rin nagdidesisyon kung ikaw ba yung lalaki na para sa kanya. Siya ang namimili. Okay, pinipili lang tayo ng babae. Kaya nga, kinikilala natin yung mga babae na nagbibigay ng motibo ay dahil siya yung nagpakita ng motibo na yun. Okay, hindi tayo namimili. Hindi po pwede na kung sino yung babae na magustuhan mo sa labas, basta makukuha mo lang yun ng ganun-ganun lang. Hindi ganun yun. Dapat piliin ka muna niya. Dahil kung hindi ka niya gusto, of course, kahit gusto mo siya, wala mangyayari. So, siya ang namimili. Okay, pero, of course, may option ka. Dapat may option ka. Ikaw yung may power na mamili din kung kanino sa kanila. Pero,
Siya ang magdidesisyon talaga kung may mangyayari ba sa inyo, o magugustuhan ka ba niya, o lalabas ba kayo, o makukuha may pangalan o number ba niya o hindi. Okay, nasa baba yan. Okay, so yun yung number 1, titig at ngiti. Okay, number 2, ito medyo matindi ito. Actually, ito ilang beses ko naman nandun sabi sa mga video ko, pero gusto ko lang din ulit idagdag to dito para malaman ninyo kung paano i-counter. Okay, at ito ay walang iba kundi kapag niyayaya ka na ng babae sa apartment niya. Tandaan nyo, walang babae o napakadalang ng babae na magyaya ng lalaki nang silang dalawa lang sa apartment niya. It's either ang tingin sa'yo niyan ay isang kaibigang bading, okay, baka nababaklaan sa iyan, kaya okay lang sa kanyang pumunta ka doon, or sabihin nating alam niya kung ano yung mga bagay na pwedeng mangyari sa inyo, kaya ngayon pinapapunta ka na niya doon. Okay? At tandaan nyo, kapag ganyan ang babae, ganyan ang yaya niya, pinapapunta ka na niya sa bahay niya, yung yaya na iyan, ang ibig sabihin niyan, isang matindihang klap-klapan. Okay? Isang matindihang bakbakan talaga yan. Okay? Kapag ako pinapapunta ng babae sa apartment niya, yung gabi na yun, hindi lang basta gabi yun, isang matindi talagang paluan yun. Maniwala kayo sa akin. Kapag ang babae, siya na ang nagyaya mismo sa apartment niya. Okay? Lalo na kung nagde-date na kayo nitong babae na ito. Yung babae na yun, halos sasabog sa kaelbugan niya. Okay? Mainit na mainit ang katawan nun, kaya niyaya ka na. Hindi na nagpakita ng sign, pinapunta ka na dun. Kumbaga, sana makuha niya na tong yung mensahe na gusto kong iparating sa kanya, na yun ang gusto ko. Dahil tandaan nyo, again, hindi siya magyaya sa apartment niya. May ilang siya doon at alam niya kung anong pwedeng gawin ng lalaki sa kanya doon. Okay? Maraming pwedeng mangyari. So, the fact na pinapapunta ka niya doon, ibig sabihin, komportable siya sa'yo, secure ang pakiramdam niya sa'yo, at of course, attracted at sobrang interesado siya sa iyo. Meaning, pwede nang may mangyari sa inyo. Okay? And ito, mga G, hindi all the time pupunta kayo sa apartment niya. Okay? Maybe yung mga unang request niya, mga una, pangalawa, pangatlo. Pero ako minsan isang beses lang talaga. Okay? Kasi may sarili akong apartment. So kung gusto niya akong papuntahin doon para mailigtas ko ang sarili ko, mas safe, tapos sabihin nating para mas alpha yung dating, dahil of course siya yung pumunta sa akin, okay, then siya ang pinapapunta ko nga. Kumbaga hindi ako pumupunta sa apartment nila. Pumunta man ako siguro 1 o 2 beses lang, okay, dahil nasa kainitan siya noon, mahirap anuhin yun, di ba? Kumbaga basta pakawalan yun. Pero kung busy ako at may iba akong ginagawa, lalo na may iba akong kasama, tatablahin ko yun. Pero ang ibig sabihin ko lang, wala naman akong ginagawa, nasa oras din naman ako naghahanap din ako ng may magagawa at makakadate o mapaglilibangan. Then kung bigla akong kinontak ng ganun, atakin ko talaga yun. Kasi kainitan yun, tol. Hindi magyayayhay ng basta-basta ng ganun lang. Okay? Nang wala siyang gusto. Doon pa sa mismong apartment niya. Okay? So, ibig sabihin, mainit na mainit yun. Kaya nga sabi ko kanina, pag nakikita kami ng mga babae ko na ako ang niyayaya, talagang tinotodo ko. Okay? Matindihan talaga yun. Okay? Talagang malupit na bagsakan talaga yun. Kasi nga, alam ko, na siya rin mismo, itotodo rin niya. Kasi nga alam ko na bogli siya sa mga oras na yon. Okay? Elbog na elbog yan. Kaya dapat yan sa oras na yan kapag nagyaya siya, kung may time ka, wag ka naman maging sobrang sumasamba sa di ba? Sa tahong. Kung may time ka lang, kung pwede ka, then pumunta ka kasi maaring shit test din sa iyo yon. Ito nga kaya nga tinuturuan ko kayo. Maaring shit test din sa iyo. Tinitingnan lang niya kung bibigay ka. Kaya nga depende sa relationship na mayroon kayo, depende sa sitwasyon na mayroon kayo, okay? Kung nakikita mo na talagang yung gabi na yon talagang hindi lang basta shit test, kundi gigil na talaga siya. Kasi maaari mong isipin na pwede kang bumagsak sa shit test kasi sumunod ka sa kanya, sa invitation niya. Pero tandaan niyo ito, may makukuha ka kasi, may mapapala ka kasi. So, hindi niya masyadong isipin na bumigay ka sa shit test niya. Kasi nga, ang isipin niya, kaya ka lang din naman pumunta kasi gusto mo lang may makuha sa kanya, 'di ba? Hindi pa rin ibig sabihin beta male simp ka. Ang ibig sabihin lang nun, gusto mo lang makuha sa kanya, yung gusto mo makuha. Kumbaga, dahil may papakinabangan ka, kaya pumunta ka. Hindi naman dahil mahal mo siya o gusto mo siya o sinusunod mo na siya o siya na ang amo, kundi dahil may mapapala ka lang kasi. So isipin niya, ito talaga upal talaga tong si iba rin talaga tong si Josh, kinuha lang yung kaya lang yung pumunta lang yan kasi gusto lang niya may mangyari sa amin, 'di ba? Dahil lang yun doon. Okay? Kaya nga importante na after nun, sa susunod na meet up ninyo, sa apartment mo na papuntahin. Okay? Sa iyo mo na papuntahin. Sa susunod na date ninyo, sabihin mo siya na ang pumunta sa apartment mo. Kung yayain ka niya ulit pumunta doon,
hindi ka na pupunta. Okay na yung isang beses o dalawa o hanggang 3 lang. Pero sa totoo lang, isa lang pwede na. Okay? Pagka ganun, next time na, nangyari naman na sa inyo, sabi mo sa kanya, kailan ka available? O sabi mo, libre ako sa Thursday, punta ka dito. Luto ka ng pagkain, dito na lang tayo buong araw. Ganun. Hayaan mo siya, sa apartment mo na papuntahin. Okay? Wag na yung ikaw pupunta ulit doon. Dahil pagpunta ka ulit doon, then yun, validation na yun. Babagsak ka na doon sa shit test. Kasi sumusunod ka na sa kanya. At nakuha mo naman na yung gusto mo sa kanya, then bakit kailangan gawin mo paulit to ng paulit-ulit? Then pwede niya nang isipin na ginagawa mo yun hindi na para sa'yo lang, kundi para masunod na siya. Tandaan nyo, ang babae ay delusional. So kung ano man yung sasabihin mo sa kanya, nag-exaggerate yun sa utak niya. Okay? Focus yun sa narcissism niya, na ang feeling niya, kaya mga ginawa yun, hindi lang dahil gusto mong gawin, kundi dahil para ma-impress siya. Okay? Kaya umiwas na lang kayo sa mga ganun, dahil ganyan na mag-isip ang mga babae ngayon. Lalo na dahil sa mga nagsisimp at sa social media. Okay? So, kapag ka, let's say, yun na nga, nagyaya siya, tanggihan mo, sabihin mo, pumunta na ako niya, sabi niya, punta ka dito ulit, miss na kita eh, wala akong ginagawa, wala akong kasama dito, hindi na ako busy, punta ka na lang dito ulit ngayon. Sabi mo sa kanya ganito, hindi ako pwede ngayon eh, pero pwede ako sa Thursday, o kaya kung kailan man, after 3 days, sabi mo, pero pwede ako sa gantong araw, ikaw na lang pumunta dito sa apartment, magdala ka ng pagkain, magluto ka, tapos inom tayong dalawa lang. Gano'n, o sabi mo, nood tayo Netflix. O sabi mo, punta ka dito, enjoy na lang tayo. Gano'n, let's have fun. Gano'n, sabi mo sa kanya, basta kailangan siya na ang pumunta, hindi na ikaw. Okay, dahil nga nagawa mo na yon nitong nakaraan. Okay, gano'n lang yon. Hindi na kailangan pang anuhin pa, kumbaga ipahirapan pa yung sarili mo. Okay, tanggihan mo lang, tapos sabihin mo, siya na ngayon ang pumunta sa iyo. Dahil tandaan mo, dinodomina natin ito, ikaw dapat ang alpha, kaya hindi pwedeng ikaw ang susunod sa kanya. Lalo na kung ino-offer niya ay yung tahong niya. Okay? Dahil kapag kayang tahong niya, nagamit niya na sa iyo yan, na pang manipula at nakikita niya sumusunod ka na, mas lalong dadami ang shit test and lalo ka pa niyang mamanipulahin kasi nga nakikita niya na may kapangyarihan na yung ano niya. Tapos ngayon, bababatiin niya kasi isipin niya, dahilan doon napapasunod kita, di ba, napakababa mo naman lalaki. Kung marami ka talagang lalaki at confident ka na hindi mo kailangan ng ganito dahil may abundance mindset at ability to be alone ka, then, di ba, para sa'yo, mas mabuti pa na mag-isa na lang kaysa sumunod ka sa isang babae, di ba? Kumbaga, kaysa magpababain mo yung sarili mo, mas okay pa dapat sa'yo, di ba, na mawala na lang ng babae. So, the fact na sumusunod ka sa kanya, pwede niyang isipin na nagsisimp ka nga nun. Bababa nga yung tingin niya sa'yo. Okay? So, tanggihan mo, sabi mo, siya ang pumunta dito, sabi mo, hindi ako pwede ngayon, sobrang busy ko, ang dami kong ginagawa eh. Pero pwede ako sa Thursday, ikaw na lang pumunta dito. Lutuan mo ako, may gusto akong pagkain eh. Sabi mo sa akin, marunong kang magluto. Tapos inom na lang tayo. Okay? Ganon. Okay, ganunin mo na lang. I-reverse mo papunta sa iyo, tapos pakita mo sa kanya o ipaalam mo sa kanya na pag pumunta siya, may magandang event na pwedeng mangyari. Okay, maraming pwedeng magagandang mangyari na pwedeng ika-excite niya. Okay, so maaring mapigilan yung elbow niya, okay? Pero pwedeng ibuhos niya yun sa araw na mangyayari na yun dapat mangyari sa inyo. Okay? Sa araw na magkikita na kayo, doon niya na lang ibubuhos yun. Okay? Well, hindi natin alam kung ganun pa rin kainit yun dahil syempre emotional lang babae, nag-iiba ang pakiramdam niyan and pwede rin yan mabuhos sa iba. Pero kung alpha ka at alam mo yung ginagawa mo, nagigame mo siya ng maayos, hawak mo emosyon niya, hindi niya bubuhos sa ibang lalaki yan. Sa yan, naka-preserve yan para sa araw na magkikita kayo. Yun nga lang, baka hindi na ganun kainit. Kaya nga, sa mga araw na susunod, hindi mo na siya kukontakin, hayaan mo lang ulit mag-init siya sa mga araw na iyon. Okay? Para pagdating ng time na magkikita na kayo, then doon niya pwedeng ibuhos yun. I-game mo na lang kapag nagkita na kayo para uminit ulit. May mga video na ako kung paano gawin yan. Gagawin nyo na lang para makatulong sa inyo. Okay? So, yan lang muna. Dalawang sign na maituturo ko muna sa inyo sa ngayon na yung mga hindi ko ma-mention dito, i-mention natin sa susunod na video. Pero sa ngayon hanggang dito muna yung mga sign. Dalawang signs muna ang tuturo ko sa inyo. Which is yung una, yung titig at ngiti na pa-cute. Okay? Tapos pangalawa, ay itong pagyayaya niya sa apartment niya. No-brainer yan. Tandaan nyo, hindi ka yayain ng babae kung hindi kanya type, hindi kanya bibigay number niya o yung contact info niya o yung pangalan niya sa iyo kung hindi kanya type. Okay? Hindi siya makikipag-date sa iyo kung hindi kanya type. Okay? At lalo na hindi kanya i-invite sa bahay niya kung hindi kanya type. Okay? Not unless ang tingin niya sa iyo isang kaibigan bading na kumbaga kaya kanya pinapunta doon dahil gusto lang niyang may makakwentuhan
at mapaglabasan ng problema niya. Dahil magaan ang loob niya sa'yo kasi ang tingin niya sa'yo ay para kang babae. Not unless ganun. Pero kung maayos naman lahat at nagde-date kayo nito, o sabihin natin hindi mo naman ipinapakita sa kanya na Betamil SIM ka at pinapunta kanya doon, then G, alam mo na dapat yun. Tatlong sign na yung babae ay gustong mag-anuhan kayo ay walang iba kundi yung kapag ka ito ay habang kausap mo, kinakagat-kagat niya yung labi niya o dila siya ng dila sa lips niya o lagi niyang binabasa yung labi niya o sabihin nating para bang natetensyon yung lips niya habang kaharap ka niya. Okay? So, tingnan niyo yan. Pero not all the time. Okay? Dahil of course, magkakaiba yan ng pwedeng posibleng dahilan kung bakit nangyayari yan sa kanya. Kaya make sure na yung makikita mo na pag galaw o mga aksyon sa labi niya ay yung katulad ng tinatawag nating may halong romance. Okay? May halong sabihin nating actual, okay, yung sexy, okay, yung ganon. O sabihin nating para bang may mensahe o may hiwatig siya sa iyo, okay? O yung parang may pinaparamdam siya sa iyo na gusto niyang maramdaman mo para may gawin ka sa kanya. Okay, yung parang bang inaakit ka, okay, na parang tuwing nakikita mo yun, lalo ka nagagandahan sa kanya. O kaya parang lalo kang nakakabuo ng pantasya sa utak mo. Okay, pagka ganun yun, ibig sabihin malamang sinasadya niya yun, kaya yun ang effect nun sa'yo. So ibig sabihin nun, kaya niya sinasadya yun ay again, ito ay dahil gusto niya nang mag-anuhang kayo. Okay, nagsisend siya sa'yo ng mensahe na kumbaga ginagawa ko ito. Kaya niya, well actually, minsan hindi naman siya nagsisend lang ng mensahe. Well, ganito kasi yan kumbaga, yung pag-send niya ng mensahe, subconsciously yun. Okay? Sinisend niya yun sa utak mo para mag-react ka ng sang-ayon sa gusto niya. Which is actually, yung maakit ka nga o yung gawin mo na yung bagay na dapat na ginagawa ng lalaki para mangyari na yung bagay na dapat na mangyari sa inyong dalawa. Okay? Dahil again, ikaw ang gusto niyang gumalaw. So, ang ginagawa niya ngayon, tinitrigger niya yung emosyon mo o minamanipula ka niya para gawin mo yun sa kanya nang sa gayon ay makuha niya na yung gusto niya sa iyo. Okay? Dahil nga, hindi siya kikilos dahil babae siya, takot siya sa rejection and also at the same time, ganyan sila tinrain. Kumbaga, yan ang nakasanayan nila o ganyan sila kung turuan sa society. Okay? Na hindi sila gagawa ng unang galaw nila o unang move. Kumbaga, ang unang mag-move o ang mag-initiate ay tayong mga lalaki. Okay? So, ang pinaka-best lang na kayang gawin ng babae ay mag-send sa'yo ng senyales o manipulahin ka para makuha niya yung bagay na gusto niya sa'yo. Pero may mga times na uma-action din sila. Pero not all the time. Minsan nga kahit na matagal na kayo ng babae at gusto niyang may mangyari sa inyo, kadalasan ng ginagawa lang ng babae ay nagpaparamdam, nagpapacute, nagpapapansin, di ba? O kaya sabihin nating nagpaparinig, okay? Pero kahit na matagal na kayo, hindi pa rin niya magawa na siya yung magyaya kasi nga hindi sila naka-hardwired na gawin yung mga ganong klaseng bagay. Tayo, yung tao na may kakayanan na gawin yun at actually nakasanayan na gumagawa nun. Okay? So huwag niyong asahan na yayain talaga kayo ng babae. But instead, ang mga bagay na makikita ninyo ay yung mga sinabi ko simula nung una hanggang dito sa huli na kung saan ay yung labi na niya ang titingnan mo. Okay? Well, di mo kailangan tingnan yan all the time. Pero once na makita mo na ginagawa niya yon at paulit-ulit niyang ginagawa sa iyo, then ibig sabihin nun, baka may iba na siyang gustong gawin sa labi na iyon. Okay? Baka gusto niya na itong gamitin sa kung saan man. Okay? Hindi natin alam kung saan. Pero malamang, meron na siyang gustong paggamitan nun dahil nananakam na siya. Okay? Hindi niya mapigilan na manakam. Di ba? Kaya nga yung mga iba, di ba? Yung mga lumalabas yung mga video nila na private, di ba? Kung makikita niyo yung mga ibang mga lalaki, even yung mga babae, saan sila nagre-react sa dila, 'di ba, sa bibig, 'di ba? Pagka video ko lang nila yung kaano nila, 'di ba? Doon sila nagre-react sa labi, sa bibig, sa bunganga, kung paano gumalaw, 'di ba? Kasi kapag ka nanggigigil tayo sa isang bagay, kadalasan yan talaga ang nagre-react dahil parang ang dating gusto mong ipasok sa loob ng katawan mo yung bagay na iyon. Okay, parang pagkain, 'di ba? Kasi gusto mong i-own 'yun. So naglalaway ka doon, nanggigigil ka doon. Kaya hindi mapigilan ng babae yung mga labi o bibig nila kapag ka
may kaharap siyang isang tao o isang lalaki na gusto niyang mag-anuhan sila. Okay? Magkaroon sila ng masayang pagsasama. Okay? So, pero again gaya ng sinasabi ko simula pa kanina, hindi lahat ng oras ay yun yung gusto niyang ipahiwatig sa iyo. So, dapat marunong ka tumingin kung ano yung mga bagay na ito. Okay? Mga bagay na actually tinuturo ko naman sa mga coaching session ko. Pero most of my videos naman nilabas ko na dito sa YouTube o sa internet ay may paliwanag naman na tungkol dyan. So, i-search nyo lang, hanapin nyo na lang para may mas matutunan kayo. Pero hanggang dito lang muna tayo sa ngayon. Okay? Mag-ingat kayo, mag-focus sa grind and purpose, self-improvement, at pag-abot natin sa tunay nating mga potential. Okay? Again, SafeX is the best X. Enjoy! Say!